Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Gaya ng aking nasabi, tayo po ay nasa ikatlong araw na ho ng nobenaryo natin kay Saint Charbel. Kahapon naka-receive ako ng message sa aking Facebook page, o sa aking messenger. Thank you, Father, for letting us know Saint Charbel. No? Kasi sa totoo lang ho, matagal ko nang nakikita yung larawan niya. Ako'y matagal-tagal ng pare, pag mupunta ng mga simbahan, pag nakikita ko siya, sometimes akala ko, Katoliko pala ito. Akala ko hindi Katoliko kasi yung itsura nga niya, no? Dahil nga siya ay kabilang din sa Maronite Church, no? Kaya sa Eastern churches, again, they are fully one with the Catholic Church, the Roman Catholic Church. Kaya yung itsura lang niya, akala natin ay hindi Katoliko, no? Until nakilala ko rin siya at pilit pang kinikilala. At kagaya ng nabanggit ko sa simula ng ating nobenaryo, he is basically known for being next to Mama Mary in terms of miracle works. No? They say that in the records, official records of the church, they recorded 26,000 more miracles associated, connected to the prayers of Saint Charbel. And more miracles are being reported through the intercession of Saint Charbel. Alam mo ninyo, there is this one famous, well-known miracle of Saint Charbel during his time. It is what we call the miracle of the lamp. The miracle of the lamp, yung lampara. Kung kayo po ay nagbabasa na ng kanyang talambuhay, baka nakita nyo na ito, no? One night or one day, 16 years in Anaya Monastery. He was in a monastery for 16 years. No? And one day, because masyado siyang marubdob sa kanyang work sa monasteryo, aside from praying, but working in the fields, very obedient to the superiors, and making so many sacrifices every day. So, busy siya. So, sa gabi, binibigyan ang bawat monk ng langis sa kanilang ilawan. No? Tagtipid din, parang kami rin na tayo. No? Tagtipid, gagawin mo lahat para magtipid. So, ganun din sila. Yung langis nila, sa gabi lang, binibigay sa mga monk para matulog. Tama lang for the night. Si Saint Charbel, nahuli na. No? Dahil late na. So, sabi niya sa mga kasama niya, bigyan niyo naman ako ng langis. Alam mo ninyo, hindi naman yata mawawala yung biruan kahit sa simbahan. Ang kanyang mga mabirong kasama, ang ginawa ho, nilagyan ng tubig yung kanyang ilawan. Hindi langis, tubig. At nung sila'y nagpunta na ng mga rooms nila, itong dalawang kanyang makukulit na kasama, pinuntahan yung kanyang kwarto, and to their surprise, they found the room of Saint Charbel so bright. So kita sa pintuan niya, bakit ang liwanag? Tubig ang inilagay. Tubig ang nilagay. Bakit naging liwanag? Bakit maliwanag? So nakita sila ng kanilang superior. Ano ang ginagawa nyo dyan? Nireport nila. Kasi po, tubig ang nilagay namin sa kanyang lampara, pero nagliliwanag ang kanyang lampara. The miracle of the lamp. And we have heard again in our first reading today, the burning bush. Ang Diyos
ay kayang gumawa ng imposible para sa tao. So, that is what Saint Charbel is giving us. Hope in miracles. Trust in miracles. Ito yung pinapalakas sa atin ng debosyon kay Saint Charbel. Hindi ito tungkol sa libu-libong nagawa niyang himala. Well, in fact, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ang laging sinasagot ni Saint Charbel, it is not me. It is God. It is your faith that made the miracle. Not me. Kaya nga, sa ating ebanghelyo ngayon, ito ang binibigay ng ating Panginoon, himala. Baka sabihin nyo, wala nang pong nabanggit na himala doon sa ating ebanghelyo ngayon. Ganito yan. Kapag ikaw ay kilalang tao na hindi ka mapirmi sa bahay at hindi ka matigil-tigil, anong sinasabi ng mga kasama mo pag isang araw nakita ka, aba, himala, nandito ka. Himala yata, kasama ka namin. Himala, nagpapahinga ka. Because nowadays, one of the great temptations also is the temptation to disregard the gift of rest. Nakakalimutan natin na ang pagpapahinga ay biyaya rin. Sapagkat ito ang binigay din ni Kristo at pinaalala ni Kristo sa kanyang mga alagad. Do not forget, whatever you can do and whatever you will do, it is not about you and because of you, but it is because of me. So, huwag mong masyadong bugbugin ang sarili mo. Huwag mong masyadong kawawain ang sarili mo at huwag mong sasagarin at uubusin ang sarili mo. Dahil ang lahat ay biyaya ko. Dahil ay lahat ay magagawa ko. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, alam mo ninyo, dahil sa himala ng lampara, ang request ni Saint Charbel na maging ermitanyo ay pinayagan. February 15, 1875. After 16 years sa monasteryo, siya ay pinayagan ng maging ermitanyo ng kanyang superior. Mga kapatid, kung tayo ay matututo ring magtiwala na may biyaya sa pagtitiwala, na may biyaya sa pagtalima, maniwala at magtiwala na kahit sa oras ng banal na pagpapahinga, kaya pa rin magbigay ng biyaya, kaya pa rin gumawa ng Diyos ng isang himala. Amen.